Harvest. Sorting. Kasi may maliliit. Mag-sorting muna tayo ng trade. Para malipat natin. Napeke kami ng panel eh. Mag-sorting muna natin. Itong ano? Ito maliliit. So, dito tayo ngayon sa bahay nung friend ko na dahil nga ang featured blade natin ngayon ay isang blade na galing sa Ilocos Sur, sa Santa, kay Ilocano traditional blade. Yung friend ko din is yung mother mo, diba? Sa mother side niya is galing din siyang Ilocos Sur. So, this is going to be a kind of hobby sharing kasi nakakita ka na ba ng blade na galing Ilocos Sur? Di pa? Parang hindi pa. So, yun. Kasi taga-Tanay din tong friend ko. So, parang culture sharing na din. Kasi, bilang Ilocana, di ba? So, ma-share natin yung culture ng Ilocos na, syempre, yun yung common dun sa blade tsaka sa kanina. Pero, bago ang lahat, syempre, gusto ko rin sana i-feature yung yung hobby / business niya. Kaya curious din ako kasi nagko-collect din ako ng semi-precious na stones dati pa. So ngayon di ko naman alam na adik pala tong kaibigan ko dito. Tingnan mo naman. Meron pa dito sa gilid ko mamaya papakita. Isa-isahin natin. So Vicky, kwento mo naman kung paano ka nag-start sa hobby mo. Ayan, hi. So, nag-start ako around 2018. Parang late 2018 ba? Or parang mid-2018. Ang dalas kong makabasa about crystals. At saka, lagi ko nakikita nun ay quartz, labradorite, at saka amethyst. Ito pala yung clear quartz natin. Ayan. Lagi ako nakakita ng ganito. Ito, clear quartz din siya. Lagi ako nakakita nito sa social media. Hindi ko alam kung bakit. Tapos, nag-start ako mag-research para saan ba siya, pang-decorate lang ba siya ng space. Tapos, ang ganda-ganda kasi nilang tignan. Tapos, nung nakita ko yung labradorite, ang labradorite ay merong flashes, parang kagaya nito. Ayan. Na-amaze ako kasi pag tinatamaan siya ng ilaw, makikita mo yung iba't ibang flash na meron siya. May labradorite na merong purple flash, merong blue flash, parang yellow-green, merong rainbow, merong silver, ayun. Tapos, after nun, parang iba na talaga tawag sa akin ng mga bato. Tapos, nagsimula na ako mag-collect din ng amethyst. Ito yung isang amethyst geode natin. Medyo pale yung color niya.
Ganda. Tapos, meron tayo ditong Alakam Amethyst. So, iba-iba pa pala yung klase ng amethyst, no? Oo. Kasi ang alam ko lang yung purple, eh. Di ba iba sa deep purple, mahal? Parang ganun. Pag galing sa Uruguay. Uruguay, wow. Ayun. Pag super, super dark purple, ayun. Ayun. Tapos, from there, ang dami ko na rin nakikita. Kasi syempre, nagbabrowse na rin ako ng mga crystal shops. Ang dami ko na nakikita na merong meron din palang strawberry quartz. Ito yung strawberry quartz natin. Merong mga agate. Ang dami palang klase ng agate. Ayan. Ganda. Teka, take note guys, ha. Baka sabihin nyo hindi blade related. May insert akong photo dito. Tingnan nyo mabuti kung anong pwede gawin sa mga semi-precious stones na to. Ito palang blade na ito ay kay Sir Jason. So, lapis lazuli siya. Nilagay niyang scales doon sa kanyang balisong. Kaya, I'll leave it to you guys for your wildest imaginations na lang. Kung anong pwede niyong gawin sa mga bato na to. Basta, tuloy na natin, Vicky, yung Sige, ano pa yung mga agate yung last, di ba? Oo. Yung blue. Blue lace agate. Ito naman, ito ay parang cross or parang pinagsamang amethyst tsaka flower agate or sakura agate. Kasi ayan, makikita natin na may flowers siya. Ayan, yun yung tinatawag natin na flowers. Tapos, dito sa side na to, may druzy. So, parang ito, pink amethyst na may flower agate. Wow. Parang ang ganda, no? Kasi, siya alam mong natural imperfection, pero ang ganda niya tingnan. Oo, tapos nagsama siya. So, ito, meron tayo dito na makikita natin na may purple amethyst siyang konti. Pero sakura agate din siya. Ang ganda. Ayun. Sakura agate pala. Parang may ganyan ako. Hindi ako sure. Kasi siya, nasa bato siya. Tapos parang parang raw pa. Raw, nasa siya. Ayun. Tapos ito yung blue lace agate natin na raw. Wow. Ayan. Meron tayong mga druzy pockets dyan. Kumikip lang. Ayun. So, nakakatuwa kasi meron ding mga crystals na merong tinatawag tayong asterism. Ano yung asterism? Meron silang pag inilawan mo, makikita mo na merong asterisk or may star. Oh, okay. Meron tayo dito Sample. rose quartz na hindi ko lang alam kung makikita nyo, pero eto, may asterism to. Parang 4 point lang yata. Meron tayong 4 point at 6 point na asterism. Yung isang rose quartz natin na dark, ano yung sa mata mo makikita o kaya makita sa camera? kaya makita sa Sige nga, camera, lapit mo konti. pero Try nating tignan i-shoot. natin. It's okay. Ayan. Kita ba? Yung parang may mga linya. Zero. Ayun, yung mga linya. Worn. Okay, kita. Paano nagpo-form yung mga ganyan? Yun ang hindi ko pa naaral. Yung Sige. quartz kasi, Try ko din mag-research kasi Sige. curious din ako eh. ang alam ko lang, ang magkaka-family kasi, quartz, amethyst, and citrine. Kasi pare-pare silang mga Oo. quartz Kaya talaga. pare-pareho Tapos may sila. may mga impurities kaya nagkakakulay. Oo. Kaya yung amethyst, purple, yung citrine, yellow. Tapos pag quartz naman, clear quartz, ayun, clear lang. Pero ang clear quartz, syempre nagkakaroon din ng inclusion. Meron tayong tourmalinated quartz o yung quartz na may black tourmaline sa loob. Wala ako naka-display pero sige mamaya na lang siguro natin ipakita. Sige. Actually, ang dami. Kanina may pinapaabot siya sa akin eh. Sabi ko, alin dyan? Ang dami-dami niyan. Hindi ko alam yan. Ayun. Meron tayong tourmalinated quartz. Yun nga. Meron siyang black tourmaline sa loob. Ayun. Tapos, medyo cloudy yung quartz. Tapos, meron din tayong phantom quartz. Yung parang may garden sa loob. Meron tayong ring dito. Oh no! Yung jade ata yun. Oo. Yung yung tinignan ko, sorry. Hindi Ako naman siya naglagay. nabasag. Phantom quartz, ayan. Parang siyang may garden sa loob. Yun. Ayan. Ay, ito yung kanina. Ang ganda. Oo. Side mo nga konti. Yan ang ganda.
Maraming color din yung inclusion ng ganon. Meron tayong green yung loob. Tapos, mukha talaga siyang garden. May green, may pink. Oh. Kaya, mukha siyang garden talaga sa loob. So, ayun. Yan. Color copper naman. Oops! Color copper naman ang kanyang rutil inclusion. Okay, dalawang term na yung ginamit mo. Rutilated at saka yung kanina ay Tourmalinated. thermalinated. Okay. Yung black Ayun tourmaline. pala. Ay, wow, ang ganda naman. Ayan. Ito ay black tourmaline with mica. Yung mica ay yung mga puti na kumikinang dyan. Para siyang kahoy, no? Oo. Parang uling. Actually, yun nga, mukha siyang uling. Yun yung lagi sinasabi. Nga pala guys, pag bumili kayo dito, may libre kayong tarot card reading. Depende pala. Minsan meron, minsan wala. Depende ko ano feel mo. Oo. Ipa-freebie. Pero lagi tayo may freebie. Ito Yeah. naman, yung black tourmaline na walang Inclusion. kasamang mica. Parang no? Parang shiny na uling. Oo, gano'n. Ayun. Gumagana na ba yung utak nyo guys? Ano kaya yung mga pwedeng ikabit sa knife? Ako, ang gaganda. May mga friend ako kasing mga panday din. So, baka gumagana na yung artistic minds nila. Kasi actually meron pa nga ako nakitang blade, as in buong blade gawa siya sa semi-precious. Pero hindi ba siya madaling masira dahil sa semi-precious stone lang siya? Parang ata siya, ginagamit lang sa damit or para accessory ganun. Parang fashion statement. Okay. Parang gusto ko ng quartz. Ito, ang laki yung nasa gitna. Diba? Ayan. Tapos, ang dami ng rainbow. Parehas sila. Oo nga, no? Super daming Kita rainbow. pala, oh. Ayan. Yung rainbow dahil dun sa ng lights na, bending ng lights. Parang sa prism. Tapos, meron akong quartz pala na merong water bubble sa loob. Pero masyado siyang maliit, kaya hindi ko alam kung makikita. Sige nga, tingnan natin. Hindi siya pure na anhydro. Meron siyang sand na kasama. Oh, Yung gumagalaw may violet pa siya. Ay, ano siya? Binilugan lang para makita ko kung Okay, nasan. okay. Sige. So, Tingnan natin kung makikita yung galaw-galaw. Okay, Ayun, kita ko. Oh my God. gumagalaw siya? Oo. Okay, ayan. Ito yung isa. Alam ko dalawa to dito sa point na to eh. So imagine, no? Dito sa kabila. Millions of years Yes, na nasa loob siya. super tanda. Parang hindi masyadong makita itong isa. Ayan, gumagalaw. Kita ko. Ayun. Yung mga black dots, no? Gumagalaw. So, ayun. Water siya na may kasamang sand. Ang galing. Ayan. So, Yun nga yung gusto kong masubukan yung magbubukas ka ng geode, tapos may water sa loob. May water sa loob. Pag ininom mo ba yung mamatay ka? Feeling ko. Kasi nakita ko nun eh. Hindi naman nila pinakita. Oo, ininom niya. Weird. Ayun. Move on na tayo sa top 5 mo. Sige. Ito yung pinakamahirap eh. Usually sa blades ganun din eh. Ang hirap kasi baka magselos yung iba. So, in no particular order. okay. Ayan. So, top 5 ko, siguro, Labradorite na may purple flash. Hindi ko alam kung tayo flash. Ayan, Ito pala, kita. nasa likod. Nasa likod. Ayan. Galing. Ayan. Mahilig ako sa Labradorite na may purple flash kasi hindi siya super readily available sa market. Parang medyo rare. Okay, Parang mahal. purple pink yung flash. When you say rare, mahal. Ayun. So, Labradorite na may purple flash. And then, So yung cost ng flash, anong dahilan? yung cost ng flash, ganun din. Parang Mga yung interaction impurities. interaction ng iba't ibang elements and chemicals. Tapos, ito naman, Veracruz amethyst from Veracruz, Mexico. Tapos mali pala. Mali pala. Hindi, correct na lang natin kung mali. Madali lang yan. Anong special sa kanya? Yung super dark nung tip. Okay. Tapos, Yun, matic yun eh. Kasi kapag yung amethyst dark, yung pagka-purple, mahal talaga yun. super dark tip. And then, parang nag-gradient na yung body niya. Oo nga. Yan.
Ito naman, parang scepter dapat siya, pero naputol. Ayan. Ah, talaga? Parang hindi natuloy. Parang, ang scepter, di ba, meron siyang head. Ayan. Parang hindi natuloy kasi wala yung part. Ayun. Yun. Pero, Wala man lang bulong. Kano kaya yun? ano to, siguro, hindi ko na rin maalala kasi... Dahilan ng mga paggastos. Isa to sa earliest pieces ko ng amethyst. Siguro nasa mga 2 to 3K. Oh my yung God, ganitong mahal. size. Ang liit lang yan. Ay, Labradorite na may purple Yung flashes. Labradorite, ito, nasa 1-2 siguro yung ganitong size. Oh my Pero God. depende din sa nagbebenta kasi meron ako mas malaki dito, parang mas mura ko siya nakuha for its size, ganun. May tanong ako, bago tayo mag-move forward dun sa last 3. Okay. May fake ba na ganyan? Marami actually. Maraming napepeke na crystals ngayon, especially sa bracelets. Okay. Kasi 'di ba beads na siya. So polished, processed, ganyan. So pag bibili tayo ng bracelets, syempre wala naman tayong isang rule lang na pag malamig, crystal yan, gano'n. Hindi applicable sa lahat, syempre. Iba-iba tayo ng criteria for Different types. for Okay. different types. Kasi syempre iba-iba silang material. Pero Sample, sa isa, sa jade. sample, Jade. sa jade, malalaman mong totoo yung jade pag hindi uniform yung color. Okay. Parang itong oil green na to, hindi uniform yung color niya. May mga impurities tayo na ganyan. Pero sa super high quality, doon mo makikita na uniform yung color talaga. Okay. Ito naman, sa blue water jade natin, high quality to, kaya parang uniform yung color niya. Okay. So, medyo nga talaga, it depends. Oo, it depends. Pero isa lang tip talaga. ko dyan, kung ayaw nyo maloko dito na kayo pumili. Sa Ayun. Moonshine. Ano yung buong Moonshine Crystal. Moonshine Crystals, Ayan. okay. Nasa IG po kami and Facebook. Okay, yan. Search ko na lang. Tapos, ang isa pang madaling ma-fake ngayon is ruby. Ah, talaga? Di ba nakita ng ruby na Wala din akong ruby kasi mahal. Okay, magkano ang ruby? Ang ruby, yung totoong ruby, siguro yung raw na maliit, goes for like 5,000 pesos. Siguro mga ganito kaliit. 5,000? Sabihin natin mga, ganito kaliit. Like 5K will go for 5K Okay. pataas. Interesting. Kasi- Kasi di ba ang ruby ginagamit na parang bearing ng mga watches. Yun. Doon lang ako nakakita ng ruby. Di ba iniilawan siya ng UV? Ayun, yung mga fake na ruby, mag-glow din siya under UV. Kaya hindi ka sure talaga Okay. kung totoo yung makukuha mo. Okay. Pero yung lab-grown kasi na ruby, parang pa-cylinder siya. Hindi siya yung katulad ng sapphire na, di ba yung growth ng sapphire na natural is parang octagon ba yun? Basta yung may sides, hindi siya yung lang na cylinder, gano'n. Ayun, yung ruby na natural, pag-grow, Pabilog. oo, pag-grow, parang medyo pa-cylinder yung growth, parang sapphire. Ayun. Ayun. Okay, sige. Move on na tayo sa next Okay. 3 pieces ng yung top 5. Ang next naman natin is cubic fluorite. Wow. Ayan. So, yun. Yung formation niya ay parang cubes. Ayan. Compared to, like, sabihin natin regular na fluorite na, ayan, parang kalat lang siya. Okay. May trivia ako about sa fluorite. Yung lens na ginagamit ko ngayon may fluorite yung coating. Di ba? Ginagamit siya sa camera industry. Ginagawa siyang coating ng mga lens ng camera. Talaga? Ngayon ko lang nalaman yun for the longest time na may hawak akong camera. So pag may fluorite yung camera mo, mahal yun. Pero ang fluorite kasi, medyo nakakainis sa kanya. Maganda siya, pero mabilis siyang mabasag, Exactly. mabilis siyang magasgasan. Yun. Ano kasi maganda ata yung niya, yung light, yung pag dumaan sa kanya, maganda yung... Oo. Parang may nafi-filter siya eh. Parang filter siya ng light. Sakura agate. Wow. Ayan. So, eto, meron tayo dito
itong heart na Sakura Agate. Ayan. So, madami siyang flowers. Yung flowers yung parang mga white na ayan. Ang nakakatuwa dito, meron din siyang green. Pero yung green, medyo mahal, tsaka medyo rare. Kasi yung iba, pinifake nila na idadye lang nila ng green. Okay. So, may isang part, kunyari, pag beads, or sabihin natin na carving or tower, may isang part na sobrang tingkad ng color. Kunyari, dito sa side na to, sobrang tingkad ng pagka-green. And then, magfe-fade siya. So, sa unang tingin, parang akala mo natural, pero dyed siya. Kasi yung totoong color na... Parang may ganun ako, dahil. Ano siya, quartz siguro siya, tapos ginawang dyed na yellow. Akala ko citrin eh. Okay. So, sa tingin ko napeke ako doon sa isa. Oo. Pag gano'n naman, usually, ang dami talagang lumalabas na fake na citrin ngayon. Alam mo ba sa Singapore, nagpunta kami Singapore, mayroong mga tindahan ng ganyan, pero wala ako nakitang parang totoo. Ang dami kong... Diba? Kasi galing tayo. Singapore ko pinili. Hindi ko lang sure guys kung tunay. Dalawa yun eh. Binigay ko kay mama yung isa. So, yun. Malalaman mo kung totoo yung citrin bracelet mo pag parang light lang yung color. Tapos walang bubble sa loob. Kasi pag may bubble sa loob, for sure glass yun. Tapos, pag naman parang burnt yung color, parang super dark yellow, papunta na sa orange, wala akong sample. Yung sa Ano siya? Nilutong amethyst. Ayan, yung citrin na yan, natural yan. Ang ganda ng clarity. Mas madilaw yung sa akin dyan. Pero, Sige, So, buksan natin. Kasi bumili na rin ako talaga. Kasi, alam mo nga, negosyante tayo. Citrine kasi sa negosyo. Yes, totoo. Pampaswerte. So, ayan. Ito po yung nabili nila sa akin na citrine. Maliliit lang na towers to. Kasi ang hirap maghanap ng malaki na natural. Ayan. Ito. Yan, Ang ganda ng clarity. Nakikita nyo yung daliri ko sa likod. Ayan. Tapos yung color niya, yung yellow na, alam mong natural na color ng citrine. Kasi may makikita tayo sa market ngayon na heat-treated amethyst na binibenta as citrine. Kasi yung amethyst natin, kunyari Yung ito. purple niya, pag ininit mo, magiging yellow? Pag ininit mo siya sa tamang temperature at tamang time, magiging parang madilaw siya. I see. So, ayun, yun yung ginagawa ng iba. Hini-heat treat nila yung amethyst, tapos binibenta as citrine. Kaya pala. Gusto ko na nga mag-garage dyan diba? Pwede, no? O game, ano na tayo, yung last na. Dumating si tita. And may surprise kami. May show and tell pala si Vicky ngayon. Ayan, makikita nyo sa mga susunod na kabanata. Sige, ito muna yung last So, time. yung last, ito siya. This is rose quartz na skull. Ayan, sobrang natuwa ako nung nakita ko siya kasi hindi ko alam. Dahil siguro galing tayo sa pagiging emo. Okay. huwag mo akong tignan. Actually ako din naman. Diba? Magkaka-generation kami. Super ganda niya. Una ko siya nakita, parang ang dark nung pagka-pink. Kasi ngayon, parang bihira ka makakita ng rose quartz na super pink. Tapos, yun pa, yung shape niya, skull. Sobrang ganda. Tapos nung nagbabasa-basa ako, nakita ko na yung mga skull carvings, mga traditional ancient cultures, ay ginagamit for healing. So, maganda siya. Kasi, di ba, syempre, rose quartz for love. Self-love, familial love, friendship, ganyan. So, healing ng sarili mo, para mas mahalin mo yung sarili mo, maayos yung mga relationships mo sa families, friends, ganyan. Ayun, sobrang nakakatuwa. Kaya, Oo nga pala, no? May merong mga ano ba tawag dun? Spiritual impacts yung mga yes. tawag dito, Mga mga crystals. yes. Ayun. So iba-iba siya. So yun yung sa rose quartz. Yes, yun yung sa rose quartz. So, Dahil dumating na si tita, meron pala siya ditong old blade. super old. Mas matanda pa sa amin. Start tayo dun sa sa Ilocos muna. Kasi, ayan. Nalimutan ko yung tawag sa sa pattern. Sa Ilocos kasi, usually,
unang sinasabi na name yung handle. So yung handle, Sinan Kapitan, Sinan Gabriela, Sinan Olimao. So yan, parang horse hoof ata. May date oh. Oo, ang nakalagay, hindi ko alam kung 2022. 4/6/22. So bago pa siya. Kabila, baka ito yung pangalan ng maker. Parang RG ba to? KG 2022. So, yung yung shape naman ng blade, sa tingin ko imikat. Hindi ako sure kung imikat. Kasi yung igat is ill. Oo nga. So, yan ata yung imikat. Hindi ako mag-Ilocano eh. Marunong ako mag-Ilocano. Nakakaintindi lang ako, pero hindi ako marunong ng as in magsasalita. So, yun. Yan yung, hindi pala siya old. Hindi pa yan yung old. Yes. So, basta yan, meron silang Ilocos na blade. Tapos, move on tayo dun sa may old. Ito, Okay. 80s daw. From the 80s. Pinyente yung may-ari. Super tanda na Super tanda nito. na daw. Yan. Gamit nila yan Gamit dito. na gamit. May mga... Sabi kasi, may may itlog pa ng ipis, oh. Ayan, oh. Nakakaloka. Oh my God. So, talaga, user na blade. Pero, kung mapapansin nyo, yung handle, Yan, yung handle. Sobrang old. As in, literal ako, napabagsak yung panga ko dahil sa... dahil, iba yung niya eh. Iba yung kalumaan niya. So, tinanong ko si tita. Galing daw siya 80s. So, hindi po tayo expert sa Bicol. Papakita ko rin to sa friends ko. Picture natin na maganda. So, ang unang clue ko lang na alam ko na old siya, yung pagiging makanto nung handle niya. So, nung unang tingin ko pa lang, alam ko na na luma siya. Also, parang aluminum yung guard. Usually, pag aluminum guard, post World War II na siya. And yung ngipin nung figural, so yun, aluminum yung ginamit. Yan. Hindi ako sure kung kabayo, aso o paniki. Pero doon tayo sa expert magtatanong. Hindi kasi tayo expert. Tas yung shape nung nung blade niya, hindi ko rin alam yung tawag. So hindi talaga ako expert sa Bicol. So yun, papakita natin. So may nakatatak na pangalan. Lieutenant Babasa pa. Lieutenant Calusin lang yun nakalagay. Calusin. Si Tito Rodel is my mom's first husband. Ayan. So yun. Yun siya. Yun. Saya naman. Sana may uwi ko to. Sabay ganun. Parang hindi pa palig si tita eh. Medyo ligawan mo yung nanay ko. Oo nga. Liligawan ko yan. Sana makauwi to sa amin. Pero yun. Picture ako na lang later ang mas maganda. Ayan. Thank you sa time, Vicky. Salamat po ng marami. So, yun. So, proceed na ako sa review nitong ano nga ba tawag dito? Ano nga ba yun? Ginugel mo pa kanina. Kaya mo yan. Basta yun, yung buning. Ayan, ito pala. May nabasa kasi akong article. Actually, galing to kay Sir Ray. Panggaw at daw yung tawag sa ganito. It means for reaching. Panggaw at. Hindi ako marunong mag-Ilocano eh. So, yun. Move on na tayo sa review. Mag-chat lang kami dito kasi maraming kwento. Yan. Moonshine Crystals. Check nyo lang sa IG. Thank you so much po.
Okay, ito yung specs ng blade. Yung blade niya is 15 inches. Handle is 7 inches. The scabbard is 17 inches. Kapag naka-insert sa scabbard, ang length niya ay 23 and a half inches. So yung weight niya $651 grams kapag naka-scabbard. Pag wala yung scabbard, 544 grams. So, napansin ko sa blade na ito, medyo malaki yung handle niya. Medyo madulas, lalo pag nabasa. Tapos, it could use some more tapering para siguro mas maging balance yung blade. Then, yung grind niya sa edge, itong V-grind siya eh. So, ang ginawa sa kanya, medyo thicker yung behind ng edge. So, ginrind siya pa ganon, then nilagyan pa ng maliit na ganon. So, katulad ng ginagamit natin sa mga knives natin na modern knives. So, yan. Yun yung specs nitong blade na ito. So yan, right now I'm exploring the possibilities na gumamit ng semi-precious stones. So, oh no! Di ba makikita ko, oh, sakto! Yan! Oh my God, ang ganda! Saktong-sakto. Guys, alam nyo na, mga balisong houses, Ayan. hanapin nyo na yung moonshine. Talaga Crystals. mag-research na lang po tayo ng matibay na pandikit. Oo nga. Pero feeling ko, cyanoacrylate kaya na yan. Or UV resin. Pwede rin. Ayan. Ang ganda! Tapos faceted siya, kaya pag natamaan ng ilaw. Light lumiliwanag. Oh my God! Ganito yung itsura niya. Teacher, Ganito yung itsura ko dito. Namumulot anong ginagawa mo? Namumulot po ng nalaglag na beads. Ay, nahulog kasi. Thank you! Ayan. Yun, sige. Ganyan po siya. So, Kukunin ko na yan. Ang ganda. May idea na po kayo kung paano nyo pwedeng designan ang inyong mga balisong. Oh, okay. Kasi usually, Carabao horn or bone yung binabaon. So, kung gusto nyo medyo shiny, alam nyo na. Ito na. Ayan. At saka kung naniniwala kayo dun sa Yung spiritual benefits or effects ng crystals, plus din yan. Kasi lalo na tong black stone, this is black spinel. It's for protection. Ayan. Oh. Sige, patingin pa nung iba nating Okay. Meron tayo here na, teka, tanggalin muna natin. Sige, baka mawala pa. Ayan. Meron po tayong ganito May mga iba pang kaliit. colors. Ganun. Yes, we have blue spinel. Ayan, this one is blue spinel. Okay. Ganda. Meron din tayong white. Spinel also. Ito, shiny niya, no? Oo, pag faceted talaga, pag tinamaan ng ilaw. So, ayun. May red ka. Red. Parang wala akong red ngayon. Nakahan. Next Pero, time, sige. oo. Ang red siguro na pwede ay carnelian. Ito ay carnelian natin na may banding. Ayan. Pero we also have carnelian barrel na parang red-orange lang talaga. Okay. So, galing yung amethyst. Ayan. Ayan, Faceted na amethyst. So, mag-set tayo ng trend. Kasi parang wala pa ako nakikita na gamit ng charms sa mga knife nila. Oo, sa local knives, wala pa talaga. Ayun, si Kuya Jason, siya palang nakita ko pala. Pakita ko pala sa'yo mamaya. Sige. Ayan. So, kung gusto nyo, habang hawak nyo yung balisong nyo, kalmado lang kayo. Oo, di ba? Tayo. Amethyst. Di ba? Para lang, peace lang, no? Para hindi nyo magamit sa violence. Oo. Oo.
kung mauna kayo, it's fine. And sana support natin yung business ng friend ko, yung Moonshine Crystals. Also, this blade is from Ilocano Traditional Blades. So follow nyo yung Facebook profile nila. Then we have here Batangas Balisong. So galing to kay Manings. Then the scabbard, I had it made kay Noli Acleta. Yan, support natin sila. This one is a custom from Pampanga. Gawa ito ni Roel Manaloto. So, marami tayong blades na for vlog ngayon, pero wala pa akong time masyado. So, ito medyo naisingit natin. So, please continue on supporting our vlog. Kasi dito tayo mabubuhay. Dito magtutuloy-tuloy yung vlog natin kung sinusupport ang channel na ito. So, wag natin kalimutan mag-subscribe, wag natin kalimutan i-like yung video, share sa mga kaibigan. So, kung nagustuhan mo yung video na ito, maraming salamat. So, yun. Thank you for watching, guys. Bye.